Sa panahon natin ngayon, bawat hakbang ay mahalaga. Huwag nating sayangin ang bawat sandali habang may panahon pa. Dahil ang galit ng Diyos ay nagsusumidhi. Isang kisap mata, kasabay ang malakas na ugong at pagpitik ng kidlat. Maraming buhay ang mawawala. Dahil sa galit ng Diyos, sinabi niya, "Papatayin ko kayo, magkalat ang bangkay ninyo sa lupa." Ang parusa ng Diyos ay sadyang napakasakit. Dapat nyo nang itakwil ang mga gawaing mula pa noon hanggang ngayon. Ang mga paninira ninyo sa kapwa, galit at puot. Dahil parurusahan niya ang mga ito. Ganito ang nakasulat sa Kolosas chapter 3 verse 6 to 8. Parurusahan ng Diyos ang mga taong gumagawa ng mga bagay na iyon. Ganon din ang pamumuhay ninyo noon. Pero ngayon, dapat na ninyong itakwil ang lahat ng ito. Galit, puot, sama ng loob, paninira sa kapwa, at mga bastos na pananalita. Dahil ang mga ito ang unang nagpaparumi sa tao. Ngunit batid nating lahat na ang ganitong gawain ay patuloy pa rin ginagawa ng mga tao. Matakot kayo sa Diyos! Hindi nyo ba alam kung anong parusa ang gagawin ng Diyos dito sa lupa? Papatayin niya ang mga taong makasalanan at magkalat na lang ang mga bangkay sa lupa sa buong daigdig na parang dumi. Magpapadala ang Diyos ng mga nakakatakot na sakuna katulad ng malakas na bagyo at lindol. Maraming tao ang mamamatay at hindi na sila ililibing dahil wala nang maglilibing sa kanila. Basahin natin ang nakasulat sa Jeremias chapter 25 verse 32 to 38 at ganito ang nakasulat. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, "Mag-ingat kayo. Ang kapahamakan ay darating sa iba't ibang bansa na parang malakas na bagyo mula sa pinakamalayong bahagi ng mundo. Sa araw na iyon, maraming papatayin ang Panginoon at ang mga bangkay ay kakalat kahit saan sa buong daigdig. Wala nang magluluksa, magtitipon at maglilibing sa kanila. Pababayaan na lang sila na parang dumi sa ibabaw ng lupa. Kayong mga pinuno, umiyak kayo ng malakas at gumulong kayo sa lupa dahil sa kalungkutan, sapagkat dumating na ang araw na papatayin kayo katulad ng pagkatay ng tupa. Madudurog kayo na parang mamahaling palayok na nabasag. Wala kayong matatakbuhang lugar at hindi kayo makakatakas. Maririnig ang iyakan at pagdaing ninyo dahil nilipol ng Panginoon ang mga mamamayan ninyo. At dahil sa matinding galit ng Panginoon, magiging disyerto ang saganang pastulan. Ang Panginoon ay parang leon na lumalabas sa yungib para maghahanap ng masisila. Magiging mapanglaw ang lupain ninyo dahil sa pagsalakay ng kaaway at dahil sa matinding galit ng Panginoon. Ngayon, kung hindi tayo magbago ng taus-pusong pagbabago, mararanasan natin ang parusa ng Diyos, ang kanyang puot at galit na walang katulad.